Hello, brothers and sisters. Welcome to my channel, Biblia Sasagot. Isang topic natin ngayon ay isang INC na tiniwalag ni Manalo, Iglesia ni Manalo. Nagtanong kay Brother Eli. Ito, simulan na natin. Nag-request siya na wag na ipakita muka. Natatakot siyang mga kasamahan nating member. Si Peter Lim po ang magtatanong sa atin. Magandang gabi po sa inyo dyan, kapatid na Peter. Tuloy po kayo sa ating Bible exposition. Ano po ang iyong katanungan kay Brother Eli? Magandang gabi sa mga tagapakinig. Dati po ako Iglesia ni Cristo. Nakatapos na po ako sa indoctrination ng nagpapabutis po ako. Ang katanungan ko dito sa sarili na tindaan, ang katanungan ko po, hindi ko kasi matangkap na nagpapasalamat ako na itinalawalag ako sa iglesia, na pagbintangan lang ako. Ang hindi ko lang matanggap, bagamat salamat, dito ako napunta sa dating daan, nagkaroon ng pagkakataon na makapagtanong kay Brother Eli na sinasampantaya ako lahat ng natutunan ko sa Biblia. Sana lahat ng iglesia ko mabuksan ng kaisipan. Kasi po nung ako'y tiniwalag ng Iglesia Cristo, dinamay din ang mga anak ko, lahat ng buong pamilya ko. Mahinda niya. Ang tanong ko, sa salamat sa pagkakataon ito, tama po ba yung pati mga bata, buong pamilya? Ang alam ko po sa scale, sa 18-20, kung sino may kasalanan. Wala naman ako kasalanan. Nakapag-comment lang ako sa 5 years ago sa pagtatayo ng arena sa building. Nagkapatid na tanong ako. Sabi ko hindi maganda kasi business lang yan magtayo ko na lang ng kapilya. Natismis ako sa ministro. Pinagtulungan na ako na lumalaban ako. Yung bang pagkatanong, paglaban na. Sa inyo nga, ang dami nagtatanong, hindi nakagalit doon magtanong ka. Either nabaring ka, sabihin na masama ka, lumalaban ka. Meron po ba sa Biblia na wag mo na estikel niyan, hindi na kailangan tibulag kayo lahat sa demonyong turo, pati mga bata na sumasampalataya malit lang tiniwalag na. Ganun po ang utos ng iglesia ngayon pag nakainitan ng isang kapatid, tiwalag ang buong pamilya. Kay lola mo, lahat walang awa. Yun ang tanong ko po, sa demonyong turo po ba yun? Hindi ba? Kaya pinapasalamat ko po na tiniwalag nila ako. Ang pinagdadaramdam ko lang mga anak ko na takot ng umanib na sa iglesia, sa mga iglesia. Pakawari ng mga anak ko malulupit ang iglesia. Mga relihiyon, malulupit. Inan po. Pakipaliwanag na po kung tama po ang ginawa nila. Turo ba ng ministro? Tama ba ng demonyo ang ginagawa nila? Brother Eli, Brother Daniel, maraming salamat. Salamat sa Diyos, kapatid na Peter. Alam mo, unang wala naman tama sa iglesia niyo Naniniwala ka doon. Mula sa pangalan, sa doktrina, sa sobre, Santa Cena, wala naman tama dyan no? Actually, halimbawa, kalahati ay tama, mali pa rin Alam mo bakit? Mali. Basahin natin ang Ecclesiastes 10:1. Ang mga patay na langaw ay nagpapabaho sa ungwento ng mga gawa ng pabango. Ngayon, ang munting kamangmangan ay sumisira ng karunungan at karangalan. Yon. Yung konting patay na langaw, gusto mo mag-imbestiga, kapatid na Peter. Meron ka isang pabango, isang bote.
Humuli ko ng 7 na 10 langaw. Huwag marami. 7 o 10 lamang. Lagay mo yun sa bote ng pabango. Iwan mo doon ng ilang araw. Darating araw ang baho ng pabango mo. Sabi ng Biblia, yung patay na langaw nagpapabaho ng manggagawa ng pabango. Gayon ang munting kamangmangan ay sumisira ng karunungan at karangalan. Kapag nasumpungan ng munting kamangmangan sa isang samahan, null and void na lahat na mali na Ay kaya na napakaraming mali Unang-unang may mga aral, hindi nila matanggap. Ayaw nga nilang imbestigahan Bakit? Ang ginagamit lamsa, Iglesia ni Cristo, binili ng dugo. Maling salin yun Yun ang mga original language ng manuscript. Ang nakalagay, Ecclesian Totio. Iglesia ng Diyos, hindi Iglesia ni Cristo. Ecclesian Totio sa Greek. Ang aklat ng gawa isinulat sa Greek. No? Kasi ang nagsulat si Lucas na isang Griego. Ang sinulatan si Teopilo, Grego rin. Ikaw ang iisipin mo. Ang Grego na sulat, ang sinulat ng Grego, pinalitan sa isang Grego, isusulat ba yan sa Aramaiko para gabitin mo kay Lamsa? Ang layo sa katotohanan. Ang talagang nasa Biblia, Ecclesia Totio, Iglesia ng Diyos. 28 ng dawa. Pero hindi nila magagawa yan kasi mapapatunayan nilang mali sila Mga duwag. Dumagaw sa harap sa katotohanan na dapat lumalaban ka kapag na mali kayo talaga kayo, Iglesia niyo. Mali ang interpretasyon niyo. Doon lang sa unang 1:18 ng gawa ng Juan. Buktong na Diyos, begotten God, monogenes Deus, John 1:18. Yung saltang monogenes Deus, buktong na Diyos, ibig sabihin yun, Diyos na ipinanganak na una, ang napanganak ng Ama, tinuturo ba ito sa inyo? Buburo pa alikay na sa libutan, ipinanganak na ng Ama ang kanyang anak. Tinuro ba sa inyo yan? Tinuturo ba sa Iglesia ni Manalo yan? Isang tema ng napakalayo kasi bago nilikha ang mundo, may ipinanganak na ang Ama ang anak ng Ama ang anak sa kalagayan ng Espiritu kasi Espiritu ng Diyos Ama. 4:24 ng Juan, nang nanganak siya, Espiritu rin. Kinukumpirma yan ni Cristo sa 3:6 ng Juan. Ang pinanganak nga laman ay laman nga. Kasi ang Espiritu nga. Ay Diyos ay Espiritu. E di nanganak, Espiritu nga, hindi tao. Kaya ang tawag doon sa pinanganak, monogenes Theos. Hindi nila tinuturo yan. Ngayon, nagtanong ka? Masama ba magtanong? 2:11 ng Hagay. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magtanong kayo ngayon sa mga saserdote tungkol sa kautusan. Ang pag-uusap sa mga kautusan, magtatanong ka sa mga ngaral ng mga saserdote noong una sa Israel. Hindi saserdote ang tawag. Sa unang Samuel 1:1. Nang una sa Israel, pagka ang isang lalaki ay mag-uusisa sa Diyos, ganito ang sinasabi, halika at tayo'y pumaroon sa tagakita. Sapagkat yaong nang tinatawag na propeta ngayon ay tinatawag ng una na tagakita. Utos siya magtanong Pag uusisa ka sa Diyos, pupunta na tayo sa tagakita. Ang tawag ng una, tagakita.
ang tawag ng panahon ng Israel propeta. Talagang kalayaan ng tao na mag-uusisa ka, meron kang hindi maintindihan, mag-uusisa ka. Pupunta ka sa nakakita sa propeta o sa sacerdote. Ngayon, ang tanong, nabalita napakagawa ng Philippine Arena para sikat, para sa Genius Book. Tanong, kailangan ba? Hindi. Ba't hindi kailangan? Ano gagawin mo dun? Hanggang ngayon, nagrereklamo ang mga membro, napipigyan mga abuloy sa mga para sa ang may sabi niyan hindi ako. Ang may sabi niyan si Eduardo, si Angel Manalo. Pwede ba na pakipakita natin itong mga baka putulin mo natin to o papakita? Minsan pinaputol tayo sa YouTube, sa Facebook Ito sabi ni Angel Manalo. Ayan. Yan, mga abuloy. Ano po yun? Kung nag-uubos ng mga pondo ng iglesia, yung sinasabi niyo po, materials tayo sa mga ginagamit. Meron tayong mga construction project na mga hindi dapat ipagawa. Kaya tuloy, nahihirapan yung iba kung papaano babayaran yung mga maintenance ng Isa na sa Philippine Arena sa pinagtataka kami na buo Ang aming laging priority ay mga malalaking kapilya po. Yun naman po yun Ba't ngayon, napunta at focus doon sa isang napapondo sa mga patawa ng papilya. Yan. Ang multi-billion Philippine Arena Vulcan. Sa mga dating na araw, may lalabas na sa ebidensya. Napakalaki ng maintenance nun sa nahihirapan na po yung kapatid ng abuloy. Yun. Yan. It is illegal na napakalayo sa kanila na kumu-question Kapatid na mismo ang laman ang nagsasala. Something is going on. Kaya nagtanong ka, kapatid. Kapag nagtatanong, titiwalag? Ang masama ay titiwalag kung pamilya. Napakatindi. Alam mo sa Biblia, kapatid, may nakita ako buong pamilya. Hindi titiwalag. Buong pamilya kinaaawaan na maligtas. No? Sa ikalawang Timoteo 1:16, ganito ang nakasulat. Pagkalooban nawa, umpisa natin sa 1:20. Ito'y nalalaman mo na nagsiwalay sa akin ang lahat ng nasa sa Asya. Nasa mga yaon ay si Pedehelio at Hermogenes. Pagkalooban nawa ng Panginoon ang habag ang sambayanan ni Onesiporo, sapagkat madalas niya akong pinaginhawa at hindi ikinahiya ang aking tanikala. Kung hindi nasa Roma, ay hinanap niya ako ng buong sikap at ako'y nasumpungan niya. Pagkaloob nawa na siya ng Panginoon, na masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na iyon. Ang totoong alam mo kung gaano karaming mga bagay ang pinalingkod niya sa Epeso. Yun. Sinasang-alang ni Pablo itong sambayan ni Epeso. Marami kasi naghiwalay sa Asya. Nadaya na mga sabi niya kay Timoteo, nalalaman mo na nagsihiwalay sa akin ang lahat ng sa Asya, ng 7 iglesia sa Asya, na sa mga yaon
ng Santa Pigelio at si Hermogenes. Yung mga yan ay nilabanan si Pablo. Pero ang sabi ng Diyos, sabi ni Pablo, sana pagkalooban ng Panginoon ng habag ang sabayaran ni Onesiporo, sapagkat madalas niyang napinaginhawa na daya ng mga gawa. Sana pagkalooban ng awa ang kanyang sambayanan. Dinamay ni Pablo ng kaawaan ang Diyos, pati sa sambayanan ni Onesiporo, sapagkat madalas niya akong pinaginhawa sa aking tinala. Yung nasa Roma ako, hinanap niya ako, nasumpukan niya ako. Ang sabi ng Apostol Pablo, pagkalooban nawa siya ng Panginoon na masumpukan niya ang kabahagan ng Panginoon sa araw na iyon. No? Sa hakam ng paghukom, sana kaawaan siya ng Diyos. Kasi na napakalalim na ipinaglingkod ni Onesiporo kay Pablo, dinamay niya ipinakuusap pati sambayanan ni Onesiporo. Si Onesiporo lang naman ang naghanap sa kanya sa Roma. At siya lang ang laging nandun. Pati sampayanan na idinamay siya nang maawain na si Pablo, na idinamay niya na papatawarin din na mahabagin din sa araw ng paghuhukom. Yan ang diwa ng mga ngaral sa Diyos, mga kapatid na Peter. Isa pa, pakinggan mo ang naganap sa pangyayari nung si Pedro ay nakatakas sa bilangguan. Ipapatay siya ni Herodes ay nanalangin ang buong iglesia. Isang anghel ng Diyos ang pumasok sa bilangguan. Basahin natin ang 12:5 ng Gawa. Kaya nga si Pedro ay inangatan sa bilangguan, dadapwat ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa kanya. At nang siya'y malapit ng ilabas ni Herodes, ng gabi na rin yaon ay natutulog si Pedro sa gitna ng dalawang kawal na nagagapos ng dalawang tanikala. At ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nangakabantay ng bilangguan. At narito, tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon. Lumiwanag ang isang ilaw sa silid ng kulungan. At tinapik si Pedro sa tagiliran. At sa ginising na sinasabi, pagbangon kang madali. At nagalaglag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. At sinabi sa kanya ng anghel, magpikis ka at itali mo ang iyong mga pangipak. At gayon ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, isuot mo ang damit, sayo ang damit mo, at sumunod ka sa akin. At siya'y lobas at sumunod. At hindi niya nalalaman kung tunay na ginawa ng anghel, kung hindi isip niya ay nakakita ng isang pangitain. At nang kanyang mararaanan ng unan, ang pangalawa, bantay, ay nagsarating sila sa pintuang bakal patungo sa bayan, na kusang nagbukas sa kanila. At sila'y nagsilibas, nagpatuloy ng isang lansangan, at pagdakay umiwalay sa kanya ang anghel. At si Pedro ay pagsaluyan ng isip at kanyang sinabi, ngayon nalalaman mong katotohanan ay isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kanya ng kamay ni Herodes at ng buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo. At nang siya'y nangilay na, at napuroon siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan, nang may pamagat naman na Marcos na kinaroroonan ng maraming pagkakatipon at nagsisinalangin. At nang siya'y tumuktok sa pintuang daan at tumubas upang sumagot, ang isang dagangang pangalang Rodote, nang namakilala niya ang tinig ni Pedro, ay natuway hindi niya binuksan ang pintuan. Kung hindi nagtakbo sa loob, ipinagbigay niya alam na nakatayo si Pedro sa harap ng pintuan. At ang kanilang sinabi sa kanya, nauulol ka, 20 ng gayon nga. At kanya sinabi niya yaon ng kanyang anghel
Datapwat sinabi natili si Pedro ng pagtuktok na ng kanilang buksan ay nakita nila siya at sila'y nanamamangha. Datapwat siya'y napahudyatan sila ng kanilang kamay na sila'y tumahimik at isinasay sa kanila kung paano nilabas sa Panginoon sa bilangguan. At sinabi niya, ipagbigay ninyo sa mga bagay na ito kay Santiago at sa mga kapatid. At siya'y umalis napasay pang dako. Nang umaga na, ay hindi nagkakaunti ang magaguluhan nangyari sa mga kawal tungkol sa kung anong nangyari kay Pedro. At nang siya'y napahanap ng Herodes at hindi siya nasumpungan, ay sinesat niya ang mga bantay at ipinag-utos na siya'y patayin. At ang buhay sa Judea ay lumusong sa Caesarea at doon tumira. At galit na galit nga si Herodes sa mga taga-Tiro at sa mga taga-Sidon. Ang istorya ay ito ay istorya ni Pedro yan na ipagpapatay siya ni Herodes. Kinulong siya. Nung ito'y niligtas siya ng anghel, nakatakas siya. Nangyari ito dahil sa pag-uusig sa iglesia ng mga Romano, ng mga Hudyo, ng mga pati si Herodes, nandama sila. Pangyayari ito kay Herodes, no? May isang collateral na pangyayari na nandun sa isang talata. Nangyari ito sa kay Pablo. Sa 16:25 na ating umpisahan. Datapwat ng maghahating gabi na si Pablo ay si Silas ay napanalangin at nagsiawit ng nanghimo sa Diyos. At sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo. At kagihintay nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pat na si ugat ang mga patibayan ng bahay bilangguan at pagdakay na nagbuksan ang lahat ng mga pinto at nakakalas ang mga gapos sa bawat isa. At ang mga tagapamahala palibas ay nagising sa pagkakukulong at nakitang bukas ang mga pinto ng bilangguan ay binunot ang kaniyang tabak at nagpapamamatay sana sa akalang nakatakas na ang mga bilanggo. Dadapot sumigaw si Pablo ng malakas at tinig na sinasabi, huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat nangangarito kami lahat. At siya'y humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot. Nagpatiwara pa sa harapan ni Pablo at sila'y nilabas. Sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Ito ay story naman. Gaya rin naman nangyari kay Pedro. Bilanggo naman si Pablo. Pero nung gawin na yon, nalalangin siya si Pablo at saka yung kasamahan niya at umawit sila sa inyo. Kasama niya si Sheila sa bilanggo. Lumindol. Yung patibayan, yung pundasyon ng bahay bilangguan na uga, nabuksan na mga pinto at nakalas ang mga pastol, yung mga pastol Pablo at iba bilanggo. Yung tagapamahala, yung bilangguan, nakita niya bukas lahat ng pinto, akala niya nakapasok na lahat ng bilanggo. Yung ginawa niya naman tagapamahala ng bilangguan, yun sanang kanyang tabak ay yung papakamatay. Nakita ni Pablo, hoy, huwag ka mapapamatay. Sabi ni Pablo, narito kami lahat, huwag mong saktan ang sarili mo. Sa takot ng tagapamahala ng bilangguan, natakot ng matindi, nagpatiwara palipa sa harapan ni Pablo at sa Silas at nagtanong, Maginoo, anong gagawin ko para ako maligtas? Anong kinakailangan kong gawin para maligtas? Alam mo sagot ni Pablo, kapatid? Ang sabi ni Pablo,
Basahin mo pa, kapatid na Daniel. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbayanan. Tingnan mo ang diwa na yon, nang gustong maligtas yung tagapamahala ng bilangguan, nang sumagot ang apostol ng totoong apostol. Mananampalataya ka sa Panginoong Jesus, maliligtas ka, ikaw at iyong sambayanan. Kita mo? Dinadamay ang sambayanan kahit wala ron. Ibig sabihin ng mga ngaral kasi sa Diyos, may pagmamalasakit sa iyo, pati sa sambayanan mo. Kung na po pwede maligtas kayo lahat, yun ang kailang diwa. Aba, sa inyo naman, ititiwalag. Lahat na sambayanan, hindi naman nagkasala. Ang tanong mo sa akin, sugo ba ng demonyo yan? Eksakto, sabi mo kapatid. Sugo ng demonyo yun. Yung diwa ng Diyos, nasa mga ngaralan ng Diyos. Si Pablo, sabi niya sana maligtas Onesiporo. Nahiwalay si Onesiporo Maaaring panahon na nabaltaan niya, patay na si Onesiporo. Wala na siya si Onesiporo doon. Pero sana, mahabagan siya ng Diyos, pati ang kanyang sambayanan. Gayon din naman ang sinabi niya doon sa bilangguan na magpapakamatay na sana. Wag, sabi niya. Nagtanong, anong gagawin ko para maligtas ako? Samantalataya ka sa Panginoong Jesus at maligtas ka at ikaw at ang iyong sambayanan. Yun ang diwa ng Diyos. May malasakit dun sa tao at sa maligtas at sa sambayanan. Sa inyong iglesia, pag ititiwalag ka, ang sambayanan mo ititiwalag. Wala akong sigurado, diwa ng demonyo yung iglesia ni Cristo na yan. Sana naunawaan mo kapatid. Tanong mo kapatid. Petrolim, maraming salamat. Dati kong reliyon. Hindi na ako doon babalik iglesia ni Cristo. Kung may awa pa yung Diyos, iglesia na po ako ng iglesia ng Diyos. Papadipri na po ako dito po sa inyo sa dating daan. Panawagan sa mga kapatid na sa lahat ay mga magulang ko ay lahat iglesia ni Cristo. Sana po kung nakikinig kayo, asawa sa Diyos, mawala na yung religion yan. Uubusin tayo niyan pag hindi tayo pwede magtanong. Mahagal sila. Titiwalag ka, parang tanong ka, kasabihin may doubt ka. Sana po, marami rin akong kamag-anak na iglesia. Sana po may awa ng Diyos na pakiusap sa kanila. Isang double na binabawalan ng lahat na iglesia. Makinig kayo. Kahit isang beses lang. Mga kamag-anak ko makinig kayo. Tama kayo mawala kayo sa bulaang relihiyon na yan. Maraming salamat to sa inyong makikinig, mga brothers and sisters. At huwag kayong basta-bastang pag-aralan niyo muna kung nasulat sa Biblia. Tulad nitong Iglesia ni Cristo, ang ginagamit nila ay Lamsa Bible, isang Aramaico, puro mali, translation mali-mali, puro lagak, puro pera. Yun naman natutunan natin dito. Ang pagdonasyon ay kailangan taos sa puso at hindi obligado. Nung panahon pa siguro ni Moises, ay mayroon talagang batas sa 10%. Yun ay binibigay sa mga babaeng balo, sa mga mahihirap. Pero ngayon, paggawa ng isang napakalaking mga kapilyan church na hindi naman kailangan. May naman sambahan na wala naman din naman doon ang kailangan mo tumira doon ng Panginoon Diyos. Dahil ang Diyos ay meron na. Siya may gawa ng sanlibutan. Ipaggagawa mo ng titirahan. Buong ang kalawakan sa universo, lahat gawa ng isang Diyos, ng Diyos. Tapos ikaw, tao, gagawa ka ng mo. Yon ang di nila talagang mga translation na gusto nila yung lagak ng mga invento, pera. Tingnan mo, isang kapamilya,
ng mga kakapatid magpapatayan dahil sa isang Philippine Arena. Nabalitaan niyo siguro sa TV Patrol nung way back. Napanood ko sa TV Patrol yun eh. Yung humihipo ako ng tulong, may mga private army pa sila, may mga tinatawag na bunyag. Yan ang gawain ng walang Panginoon na sasakop na doon. Iglesia ng tao na gawa. Kaya sumubaybay lang kayo dito at marami pa kayong makikinig about Bible at kwentong Bible dito sa Biblia ang sasagot. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos. God bless.